Magandang tanghali po, Teacher Almira. Masaya niyang pagbati sa guro. Ikaw pala ang sundo ng kambal mo. Naku, inaabangan ko pa naman ulit yung daddy nila. Kaya pala gwapo rin tong kambal mong anak dahil gwapo rin talaga ang tatay. Tila kinikilig nitong sambit. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Di niya maintindihan ang tinutukoy ng guro. Naguguluhan siya. Sinong tatay? Natuntun na ba siya ng taong nakabili sa kanya? Sino pong daddy? Nauutal niyang tanong. Yung daddy nila, sinundo sila noong nakaraang araw, nagpakilalang daddy nila. Hindi mo ba alam? Sumeryoso na rin ng teacher. Ah, pumalakpak ito. Dapat tatawagan kita. Kaso, ang sabi niya, sikreto raw yun, kaya hindi na tuloy tawagan. Pero sila Lexus at Livin, nakilala siya at kinumpirma pa nilang daddy nila yon. Natulos siya sa kanyang kinatatayuan. Sinundo? Sinong sumundo? Bakit hindi niya alam? Wala naman sinabi si Manang Gina tungkol dito. At sinong lalaki nagpakilalang daddy ng mga anak niya? Nagpakita po ba ng ID or kahit nagsabi man lang ng pangalan? Bakit ma'am? Hindi ba sinabi ng mister ninyo? Naninigurado lang. Hindi ko makakalimutan ang pangalan ng asawa ninyo. Apollo raw. Talagang nababagay sa kanya ang pangalan yon. Dalang gwapo at macho niya talaga. Apollo, Apollo, Apollo. Di na siya nakapagsalita pa na lumabas ng kambal at nakangiti ang mga ito. Hindi niya rin magawang ngumiti ng malawak dahil sa pinakaunang beses na pagkakataon, nagawa siyang paglihiman ng mga anak niya. Bakit hindi sinabi ng mga ito ang tungkol kay Apollo? Nang makasakay na sila sa kotse, hindi pa rin siya umimik. Napapansin na yon ng dalawa niyang anak pero pinipilit niyang huminahon. Kailangan nilang makauwi kaagad ng ligtas dahil kakausapin niya na masinsino ng mga ito. Pagdating nila sa bahay, kaagad na nagtungo ang kambal sa kwarto ng mga ito. Tinawag niya si Manang Gina. Manang Gina, noong nakarang araw, sinundo niyo po ba si Lexus? Seryoso niyang tanong. Oo, pero ang sabi ng teacher ni Lexus, sinundo raw sila ng daddy nila. Napatayo bigla si Melody. Sa kanyang kinaupuan, Manang Gina naman. Bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin? Paano kung may nangyaring masama sa mga anak ko? Sigaw niya. Hindi na niya napigilan pa ang sarili. Ang akala ko kasi, sana man lang kahit ipinalam niyo na lang po sa akin ang nangyari ng araw na yon. Tumayo na si Melody mula sa sala at nagtungo sa kwarto ng kambal. Naabutan niya na nakaiga ang mga ito at nagpapahinga. Kailangan ko kayong makausap. Seryoso niyang sambit. Nagkatingin ng kambal at saka umupo. What about mom? Tanong ni Lexus. Tungkol nga ba saan? Lexus at Livin. Mukha kasing may hindi kayo sinasabi sa akin. Tungkol ba to kay daddy? Tanong ni Livin. He's not your daddy, okay? Sigaw niya. Kahit siya'y nagulat sa naging tugon niya. Napahila mo siya sa kanyang mukha at lumuhod na lamang. Upang makapantay ang kambal, unti-unti nang tumulo ang luha niya. Paano niyo nagawang maglihim sa akin? Bakit hindi niyo sinabing pinuntahan niya kayo? Naiiyak niyang tanong. What's wrong? Akala namin sasabihin sa'yo ni Daddy. Looks like you guys haven't talked yet. And don't say na hindi naman siya daddy cause we saw and feel it na siya talaga ang daddy namin. Tama ba, Livin? Kuya Lexus is right. Don't cry na, mommy. Pinunasan ni Livin ang pisngi niya. Okay naman po kami. He always makes sure na safe kami habang kasama namin siya. He hugged us, he kissed us sa noo, he played with us. Masaya kaming sinurpresa niya kami. Nakangiti namang sambet ni Livin. Kilalang kilala niya. Kitang-kita sa matak niya na walang bahid ng pagsisisi na itinago nito sa kanya na nakasama nila ang lalaking iyon. Ngunit paanong naramdaman nila na ito na ang daddy nila? That is unbelievable. Ganon ba kagaling magpanggap ang lalaking yon? Ngunit paanong nararamdaman nila na ito ang daddy nila? That's unbelievable. Ganon ba kagaling magpanggap ang lalaking yon? But still, nagtago kayo ng sikreto sa akin at sa importante pang sitwasyon. We're sorry, Mom. Di namin naisip na masasaktan ka. Di na rin namin kasi napigilan ang sarili namin na maging masaya ng mga oras na yon. And as what you said last week, malapit na tayong mabuo. Yahey! One big happy family! Dagdag ni Livin. Pilit na lamang siyang ngumiti at niyakap ang mga to.
Di niya alam kung anong gustong mangyari ni Apollo, ngunit ngayon pa lang kailangan niya nang makausap at kung kinakailangan ay pagbabantaan niya rin ito kung sakali mang may plano tong hindi makakabuti para sa mga anak niya. Binaling niya kay Manang Gina ang dalawang bata. Nag-drive siya patungo sa A-Tech Company kung saan naroon ang opisina ni Apollo. Rumaragasa siya sa galit at sa inis. This time, she did not hold back. Gusto niyang makaharap ito at maturuan ng leksyon, ora mismo. Where is Mr. Apollo? Tanong niya sa sekretary nitong nasa labas ng opisina. Nandyan ba siya sa loob? Sino po sila, ma? May appointment po ba kayo? Hindi ko kailangan ng appointment sa kanya. Gusto ko makausap yung boss mo. Nasaan siya? Ay, ma'am, kailangan po may tabi. Hinawi niya ang katawan nito na tumatabing sa pintuan ng opisina at kaagad niya tong pinihit. Hula lang po, ma'am. Tuluyang nabuksan niya ang pintuan. Hindi niya inaasahan na tatambad sa kanyang harapan ang di inaasahang pangyayari. Nasa ibabaw ng isang babae ang walang hiyang lalaki. What are you doing here? Kaagad umalis si Apollo sa ibabaw ng babae at humarap sa kanya. Who is she, babe? Iritang sambit naman ng babae. Pinagsalit-salit niya ang tingin sa dalawa. Ako? Sino ako? Hindi mo ba ako kilala? Tanong niya sa babae na halos kita na ang kaluluwa. Oo, ikaw. Who the hell are you, bitch? Well, I am not a bitch. I am his fiancé. At kapag di ka pa umalis, pagbilang ko ng 3, talagang babasagin ko yung pagmumukha mong parang clown. Mabilis na tumayo ang babae. Psycho ka ba? Isa. Tumingin ang babae kay Apollo at wala man lang makikitang emosyon sa mukha nito. Babe, paalisin mo nga yung baliw na yan. 2. Pagpapatuloy niya sa pagbibilang. Hindi ka talaga aalis? Kinuha ni Melody ang isang flower vase at tiniambang ihahagis. Oo na, eto na. Aalis na, bitch. Sigaw pa nito bago tuloy ang lumabas ng opisinang yon. Binaba niya ang flower vase at nakita niyang nagpipigil ng tawang lalaki. So, you're Mr. Apollo? Hinihingal niya pang tanong. Apollo Luxerio. Iniabot ang kanang kamay at nakangiti niya tong tinanggap. I don't care who you are. Sa kanya tinuhod ang pagkalalaking to. Napasigaw si Apollo at namimilipit sa sakit. Don't dare take an action with my son. Maybe your friend told you about my condition but it does not mean na may karapatan ka na rin magsinungaling sa kanila. Shit, it hurts. Halos nakaluhod na si Apollo dahil sa sakit. Well, you deserve it. Para sa walang pahintulot na pagpapakita mo sa mga anak ko. Mabilis na lumabas si Melody. Habang nasa elevator siya, unti-unting nagsinkin sa kanyang isip ang pangalan nito. Apollo, Apollo, Apollo. At naalala niya ang bilyonaryong palaging nasa magazine ng negosyo. Apollo Luxerio, A-Tech Company. Kung ganon siya ang isa sa pinakabatang bilyonaryo. Apollo, alam mo, hindi ko alam kung anong katarantaduhan tong gusto mong mangyari. Sikmat na Epifanio habang panay ang tingin sa paligid. Tinanggal ni Apollo ang suot niyang shades. Can you please shut up, Epi? Di naman kalabisan na ilang minuto sa gusto kong gawin niya. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yon, tugon niya pa. Kasalukuyan silang nakasakay sa kotse habang nasa tapat ng simbahan. Hindi malaman ni Epifanio kung anong pumasok sa kokote ng kaibigan niya at naisipan itong ipakidnap ang pari. Ngayon pa lang humihingi na siya ng tawad sa Diyos kahit na nadamay lamang siya. Kaunting oras, bakit di ka pa maghintay sa kasal mo? Aba kapag tayo sinumbong yan, sinasabi ko sa iyo talagang itatakwil ako ng pamilya ko. Napailing na lang si Apollo dahil lumabas na naman ang pagkaisip bata ng kaibigan niyang to. Sa totoo lang, kilala niya ang padring dudukurin ng mga tauhan niya. Ito rin ang paring nagkasal sa kanyang pinsan na nakaraang taon lamang. Di naman talaga nila kikidnapin, para bang hihiramin lamang nila to ng saglit para magawa ang plano niya. That woman made him do this. Kung hindi niya to madaan sa madaling pakiusapan, dadaanin niya sa santong paspasan. Tingnan ko lang kung makatakas pang babaeng yon. Kasalukuyan naman nasa isang appointment meeting si Melody at kanina niya pa hinihintay ang kliyente nila. Halos naubos na ang pagkain na in-order niya ngunit wala pa rin ito. Di siya madaling mainip ngunit sobra ng halos 2 oras niyang paghihintay. Wala na nga siyang maayos na tulog dahil sa nangyari noong isang araw. Tapos pati ba naman ngayong araw na to, palpak din? Sumaging muli sa isipan niyang nangyari.
Paulit-ulit niyang hinihiling na sana lamunin na siya ng lupa dahil hindi niya alam kung paano paharap sa binata. Nagpasya siyang pumanta sa comfort room. Di naman siya nagtagal doon at kaagad din na nag-retouch. Ligwak na nga ang meeting na to kaya ayaw niyang pati mukha niya malusaw din. Nang makalabas siya at akmang maglalakad, natigil siya na biglang may nagsuot sa kanya ng white dress at nag-abot ng bulaklak. Kasunod nito ang paglabas ng daddy niya mula sa gilid. Di niya maintindihan ang nangyayari. Pinalibot niya ang paningin sa paligid. Ang kaninang restaurant ngayon tila isa ng event venue. Kinuha ng daddy niya ang kanyang braso upang alalayan siya. Kailan pa nakalabas ang daddy niya sa ospital? Nagsimulang tumugtog ang violin sa gilid. Daddy, ano pong nangyayari? Hindi sumagot ang daddy niya, sa halip ngumiti lamang ito. Lumitaw ang anak niya, siya ba nagsasabay ito ng mga bulaklak sa daraanan nila, at ang dalawa niyang anak may dala ng tila tikisang maliit na unan na naglalaman ng singsing. Nahagip na rin sa wakas ng kanyang paningin si Yash. Nagkibit balikat lamang to habang malawak na nakangiti. Meron siyang hindi nalalaman. Nang tumingin siya sa unahan ng pinakadulo, she saw the man behind all of this mess. Binilisan niyang maglakad para makaharap ito kaagad. Talagang inuubos ng lalaking tong pasensya na. Anak, maraming salamat at pumayag ka sa kasal na to. Kahit papano nawala ng pag-aalala ko, sambit ng daddy niya bago siya nito bitawan. Hindi na siya nakapagsalita pa at lalong hindi niya na to natingnan pa dahil ang mga mata niya ay nanlilisik na nakatingin kay Apollo. Nang makalapit na siya sa lalaki, sasapakin niya kaagad sana ito ngunit kaagad siyang napahinto nang maalala niyang nasa harap sila ng pari. She didn't even know kung saan to nanggaling. Save your energy on our honeymoon, baby. Bulong nito sa kanyang tenga. Pakiramdam niya nagtayuan lahat ng kanyang balahibo dahil sa pamilyar na boses na to. Napakayom siya ng kamao. Kung wala lang pari sa kanilang harapan, talagang sisigawan niya ito. Mas malala pa ito sa shotgun wedding. Pwede mo nang halikan ng iyong nobya? Malakas sasambit ka agad ng pare at tila kinakabahan pa. Nanlaki ang mga mata niya. Kiss the bride agad? Hindi ba't may seremonya pa at tatalungin kung may tututol sa kasal? Protesta niya sabay tingin sa kanyang daddy na ngayon tumatawa lamang. Tumalikod si Apollo mula sa kanya. Inayos ang suot nitong suit at pinakita ang mga barel na nakasuksok sa bewang nito. May tututol ba sa kasal namin? Tanong nito sa mga taong naroon. Ang mga tao ay mabilis sumigaw ng, wala! May nagpalakpakan, may tahimik lang at may mga natatawa. Miss Melody, pumayag ka na dahil may kakasal pa ako sa hapon. Dinukot lamang ako nitong... Di na nakapagsalita ang pari dahil tinakpan na ang bunganga nito ni Epifanio. Masyado kang maingay, father. Baka mamaya may ibang makarinig. Bulong pa nito sabay tingin sa paligid at ningiti-ngiti. Masama niyang tinignan si Apollo. Anong kalokohan to? Are you out of your mind? Nang kidnap ka ng pare? Mahina, ngunit gigil niyang sambit dito. Nagkibit balikat ito. You leave me no choice. It's your fault. Hindi mo dapat ako ginagalit. Tandaan mo ang ginawa mo sa akin. Naalala niya ang pagtuhod niya sa manoy nito. Well, he deserved it. I don't care. Hindi ako pahig magpakasal sa'yo. Lumapit si Apollo kay Melody. Ang akala niya hahalikan siya nito ngunit tinaas lamang nito ang balabal niya at lumapit sa kanyang pisngi. I know what you did 5 years ago. Sige lang, tumutol ka kung gusto mong mangyari at malalaman ng lahat. Kabilang na ng mga anak mo ang nakaraan mo. Bulong nito na siyang kinatulos niya sa kanyang kinatatayuan. Para siyang maiiyak. Kagad niyang inayos ang sarili at tumingin sa mga mata ni Apollo. Malamang sa malamang pinaimbestigahan siya nito. Doon lamang niya naalala kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Tinignan niya ang kambal at ang daddy niya. After this nonsense wedding, we will talk at di ako papayag dahil hindi tayo mag-uusap. Usap lang? Tila pang-asar pang sambit ni Apollo. Utang na loob, Apollo. Huwag kang masyado marami mag-isip. Humarap na siya sa pare at ganoon din si Apollo. Gaya ng gusto niyang mangyari, nagkaroon ng panunumpa at mabilisang seremonya. Ngunit hindi siya pumayag sa nais itong halikan siya. Di naman niya kasi alam kung malinis ba ang lalaking to. Bukod pa doon, halos 5 taon na rin siyang walang karanasan sa pakikipaghalikan. Ayaw naman niyang mapahiya, hindi lang sa maraming tao, ngunit pati na rin kay Apollo. At isa pa, hindi niya naman to close.
Hindi alam ni Melody kung matatawa ba siya o maiinis na makalabas sila sa restaurant ay may nakaparada na puting kotse at may nakalagay pang best wishes, Mr. and Mrs. Luxerio. Kasunod nito ang pagbagsak ng mga bulaklak sa kanila. Bago sila makababa, niyakap niya ang kambal niyang anak. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang saya na ngayon lamang niya nasilayan. I love you, Mom. Congratulations, sambit ni Lexus. Congrats, Mommy. Love ko kayo ni Daddy. I'm so happy, sambit naman ni Leven. Mahal na mahal ko rin kayo mga anak ko. Kung alam nyo lang, ginawa ko to para hindi kayo masaktan. Ako nang bahala kina Lexus at Leven. Nakangiti namang sambit ng daddy niya, kaya ito naman ang kanyang niyakap. Salamat, tatay. Masaya ako makita kang ikasal sa lalaking malaking tiwala ko. Dumating si Apollo sa kanyang tabi. Ikaw nang siyang bahala sa nag-iisa kong anak, Apollo. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko maipapangako, Dad, pero sisikapin ko po. Magalang, ngunit tila ba naiilang to sa kung anong tawag nito sa daddy niya. Aalis na po kami, Daddy. Mag-uusap lang naman po kami, sambit niyang muli. Usap lang talaga? Bulong pa ni Apollo. Inirapan niya lang to at sumakay na siya ng kotse. Pagtingin niya sa likuran, maraming regalo ang naroon. Nang nakasakay si Apollo, tinuro niya ang mga regalo. Saan galing ang mga yan? Sa mga kaibigan ko. Don't worry, sigurado kung hindi cheap ang mga yan. Subukan lang nila. Tugon naman ni Apollo habang nagsisimula ng magmaneho. Hindi na yon pinansin pa ni Melody. Diretso mo sa taong walang lugar? Gusto mong dito lang tayo sa kotse? Masikip dito? Masama niyang tinignan si Apollo. Seryoso ako. Ngayon kung hindi ka magsiseryoso, oo, iuwi talaga kita. You are my wife now, don't forget that. Sabay kindat ni Apollo. Konting-konti na lang, hindi na talaga mapipigilan pa ni Melody na suntukin si Apollo. Hindi niya makuha ang ugali nito. Masungit, maloko, mayabang at higit sa lahat, pervert. Talaga bang kasal na siya sa lalaking to? Oh gosh, sa tingin ko, tatanda ko ng maaga. Sabihin mo na dito ang gusto mong sabihin dahil mamaya, hindi rin naman niya hahayaang magsalita. Umungol, pwede pa. Napapikit si Melody at huminga na malalim upang kalmahin ang sarili. Pwede mong wag kang puro kamanyakan, hindi ka nakakatuwa. Oh, okay. Pinarada ni Apollo ang kotse sa gilid ng kalsada. Anong gusto mong sabihin? Seryoso na tong nakatingin sa kanya. Ang gusto ko, ilihim mo ang nalalaman mo. Since nakuha mo ng gusto mo, ayokong pakialaman mong buhay ko. Buhay ng mga anak ko at ni Daddy. You know what? Hindi ko talaga alam kung anong motibo mo, pero gusto kong malaman mo na hindi mo ako mapapaikot sa mga gusto mo. Kasal lang tayo sa papel? Tumangutang lang si Apollo na parang walang pakialam sa sinabi niya at, yun lang? Tanong pa nito at tumango lamang siya. Get out. Ha? Bumaba ka. Hindi ka pa tapos magsalita. Tumingin si Melody sa labas. Kasagsagan na ng tirik na araw at puro sasakyan ang dumaraan. Tinitigan niya pa ang kanyang kasuotan. Hindi pwede. Bababa ka? O dadalhin kita kung saan ko gusto at gagawin ko sa'yo kung anong gusto kong gawin? Oo na, bababa na. Mabilis bumaba si Melody at malakas na isinarado ang pinto ng kotse. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Wow! She's got married tapos magko-commute pa uwi, nakasuot ng pangkasal? Grabe talaga. Buisit ka, Apollo. Maflatan ka sana ng gulong. Sabay dabog niya. Tawang-tawa naman si Apollo habang pinapanood si Melody sa side mirror ng kotse. Good luck sa pag-uwi niya. Oh wait, nasabi ko bang wala ng mga tao at gamit sa dating bahay nila? Para bang maang-maangan itong sambit. Hayaan mo na nga para lalo siyang mabwisit. At sinundan niyo na mahinang tawa. She literally don't know what I can do. Mabilis na napakunot si Melody ng kanyang noo na makitang nakapatay lahat ng ilaw sa kanilang bahay. Kabababa niya lang ng taxi pagkatapos ito kaagad ang bumungad sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit sa gate at may nakasulat na ritong house for sale. Napanganga siya sa kanyang nabasa at nakita pa ang malaking kadena at kandado sa mismong gate. Paanong house for sale ang bahay ko? Nasaan si Manang? Manang Gina, is this a kind of a prank or a joke? Hindi nakakatuwa. Sigaw niya. Hindi niya nang kakayanin pa ang araw na to. Masyado nang maraming nangyari at lahat ng yon kagagawa ng Apollo na yan.
Ang tila ba kabuting biglang sumulpot sa buhay niya? Manang Gina! Sigaw niyang muli ngunit wala pa rin ang sumasagot. Kinuha niya ang kanyang cellphone saka tinawagan si Ash para alamin kung anong nangyayari. Ngunit hindi ito sumasagot. Ganon din ang daddy niya. She's now clueless. Again. Gosh! Tumunog naman ang kanyang cellphone at unknown number ang nakalagay. She had no choice but to accept the call dahil baka importante. Hey, wife. Tinatanong ka ng mga anak natin kung bakit di ka pa umuwi. Alam niyang boses iyon ni Apollo. Napatingin siya sa kanyang cellphone, tila naguguluhan. Sinong mga anak? Teka nga, sino ba to? Kanina lang tayo kinasal, nakalimutan mo kaagad ako? Napapikit si Melody at napatiimbagang habang nakakuyom ang kanyang palad. Ano na naman ang ginawa ng lalaking to? Ano na naman ang pakulo nito? Unang-una, wala tayong mga anak. Pangalawa, bakit nila ako hinahanap kung naroon sila kay daddy? Pangatlo, kung nandyan sila sa'yo, bakit at paano? Nagtitimpi na siya ng sobra. Oh, I forgot to tell you na wala na pala dyan ang mga gamit ninyo. Nandito na pala sa bahay natin. Pati mga bata at si Manang Gina nandito na rin. Para bang umaktong nag-aalalang sambit ni Apollo. Pero sa kabila nito, lintik na ang pagpipigil niya ng tawa. Katabi mo ang mga bata? Mahinahon itong tanong. Napakunot ng noon ni Apollo. Hindi, naroon sila sa sala. Why? Because you are a psycho. Are you fucking kidding me, Mr. Luxerio? Anong bahay natin? Wala tayong bahay dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa gawa-gawa mong kasal. At higit sa lahat, ayaw kitang makasama. Bigla ay nailayo ni Apollo ang kanyang cellphone sa tenga. Sobrang lakas ng boses nito at para bang masisira na ang eardrum niya. Paano na lang kung araw-araw niyang gagalitan ng babae? Huwag kang mag-alala. Susunduin ka na ni Butler Gior kung nasaan ka? Hindi. Ayoko. Natigil sa pagsasalita si Melody nang patay na ni Apollo ang tawag. Kaagad niyang sinipa ang gate ng bahay. Inis na inis siya dahil sa pinagagawa ni Apollo sa buhay niya. Kailangan pa ba na magkasama kami sa isang bahay? Ilang minuto lang dumating na sa kanyang harapan ang isang itim na limousine at bumaba rito ang isang lalaki na nasa tansyon niya, nasa 50s na ang edad. Hindi na siya nagsalita pa o nagtanong. Napapagod na siya.